Hello, happy Sunday sa inyo lahat. Happy Sunday mga kababayan ko. So mamayang gabi, ano tawag dito? Ipapalabas yung exploration namin sa Bacas River. Kasama si Black Sheep, si Solja, si Sarlans, no? Kung interesado lang naman kayo. Pero kung hindi, di okay lang. Happy Sunday. Anyway, mga kababayan ko, may mga pag-uusapan tayong issue na nangyari this past week, no? Number one ito, yung lechonan sa Carriedo. Mukhang hindi na yata kami matutuloy sa Quiapo, ah. Supposed to be ngayong linggo yun, eh. Masakit pa yata katawan ni Solja. Uy, get well soon, Solja, ha. Anyway, so ito yon yung sa Carriedo, no? Yung lechonan. Kilala nyo ito si yung vlogger na to? Ano ba Isang yung name buong nito? lechon sa Quiapo. First time ever, guys. Ito, kilala nyo to. Nag-viral na ito before. Yung may kinritik siya na Eat All You Can na pinipilahan. Na, although na subjective naman yung pagkakasabi niya. Kaya lang, yung influence niya na, kasi nirecommend niya doon, parang ang tono, wag nyo nang puntahan, hindi sulit ang pera. Parang yun ang yun ang feedback niya doon sa Eat All You Can, eh. Sa akin naman, no, kung kikritik mo yung isang lugar, yung lasa na lang siguro. Tsaka yung pagiging sulit ng pagiging sulit nung pera mo. Pero yung recommendation kung pupuntahan o hindi, wag na. Ano na, kawawa naman yung nire-review mo. Siyempre, maku-curious din naman sa tao. Magbabase na lang yung tao kung doon sa lasa. Ordinary lang naman ang lasa, ganyan. Okay na yon. Pero i-recommend mo na wag nang puntahan. 'Di ba? Wag naman. Kasi yun yung unang feedback niya doon, doon sa unang vlog niya, eh. Tapos ito naman, nag-viral uli siya. May issue dito sa lechonan na to. Pero panoorin muna natin. Buong lechon sa Quiapo. First time ever, guys. Lechon sa Quiapo. 80 pesos lang, may kasama ng Java rice. Yung dating kung sino lang kayang maka-afford, ngayon May kahit tono siya magsalita, no? Yung dating kung sino lang kaya ma-afford. Di ba? Minsan nakakatulong din yan sa recognition ng may trademark siya na salita na ganun, eh. sino nang pwedeng makabili or makatikim kahit nagtitipid ka pa. Isa na namang next level na idea ng Pinoy na tiyak makakadagdag buhay sa buong Quiapo. Sure ako pati ikaw excited na rin matry ito. Ito ang Lenyor Lechon Java Rice na makikita nyo lang dito sa may lechon? kahabaan ng Carriedo, sa tabi lang ng Greenwich at ng baga ng mama mo. Sarap, oh! At dahil sa sobrang naging patok yung first day nila, muntikan na tayong maubusan dito sa pangalawang lechon nila. Ang sarap. Wow, ang laki. First day, siguro parang in-invite ka siguro dyan, kasi first day, eh. Sarap, oh! Napanood ko yung interview ni Julius Babaw. Kilala niyo yung child star na si, anong name nun? Si Atong Redillas, kilala nyo? 'Di ba naging anak-anakan ni Dolphy tsaka ni Nida Blanca yung doon sa Jan and Marcia nung araw. Yun ang kwento doon sa doon sa interview. Sabi niya si Nida Blanca daw kasi ano pala yon? Health conscious pala yung si Nida Blanca. Parang sa diet maalaga, Anong relevance nun dito sa lechon? Kasi sabi ni Atong Redillas daw, 'di ba yung kinamatay ni Nida Blanca hindi ganun kaganda. Yung talagang yung pinatay siya, 'di ba? Ang mastermind daw yung yung asawa niya, eh. Yung Rod Strunk. Sabi ko ni Atong Redillas, kung alam lang daw na gano'n na nangyari, sana daw naglitsyo na lang araw-araw. Tsaka nag-crispy pata, 'di ba? Kaya sometimes hindi mo rin masabi ang buhay ng tao, Kahit nasabi mong health conscious ka, nagja-jogging ka, 'di ba? Legit ito, ha. Yung tatay ko kasi may diabetes, 'di ba? Tapos may best friend siya na health buff din.
Yun ang nag-encourage sa tatay ko na mag-jogging, mag-ano araw-araw. Na talagang ang ganda ng katawan niya. Pero mas nauna sa tatay ko yun kasi na ano, parang na-aksidente na sagasaan sa daan. 'Di ba? Yung tatay ko, putol na yung daliri sa paa sa diabetes eh. 'Di ba? Parang wala nang pag-asang gumaling. Pero tumagal pa yung tatay ko siguro mga 5 years pa. Or 10 years pa yata. Tumagal pa ang tatay ko ng 5 or 10 years. Yung kabarkada niya na health buff, isang iglap lang na deads dahil nasagasaan ng ano. Hindi mo masasabi ang buhay ng tao. Pero iba pa rin yung, syempre, maging maingat ka pa rin sa kinakain mo, di ba? Katulad ko, kagabi, bumili ako ng bulalo pata. Ngayon, medyo masama ang pakiramdam ko eh. Ang sarap kasi. So, psychological ko lang. Tinitimbang. Totoo ba yan? Totoo ba yan, kuya? Ganon? Totoo yan. 80. Dami, no? Hi, Nay! Hello. Ano po pangalan nila? Lenyor. Sa inyo po ito, ano? Bagong pakuluto dito sa Quiapo ngayon, na lechon? Oo, lechon Java rice. 80 lang per order. Wow! Galing. So, kakasimula niyo lang po today? Yes. Nakailang lechon na po kayo today? Pangalawa na yan. Kamusta naman po yung pagtanggap ng mga tao? Okay naman. Ito nga, nakadalawa na Oo, kayo, no? pangalawa na nga yan eh. Kakatuwa naman. So, every Sunday lang to, every day niyo nagagawin? Every day. Wow. Start lang kami ngayon. Buti na saktohan namin. Sakto. Gano'n po kalaki to? Nasaktohan na. Kanina, malaki yan eh. akala ko in-invite sila. Ano, alam niyo ko ilang kilo? So, ano ang Basta isang buong... ano ang naging issue dito sa video na to? Nung yung ano na yan, yung nung nag-viral yan, 'di ba? Nung iba na yung sumubok, ito na yung itsura niya, oh. 'Di ba? Doon sa vlogger ang daming serving, pagka hindi vlogger daw ganyan. Parang nakakawala naman talaga ng gana, no? Pero ito, di ba tinitimbang niya? Tinitimbang nung nagsaserve. Pero bakit ganyan? Or hindi lang maganda yung pagkakasalansan? Pero hindi eh. Halos kalahati nitong styrofoam, lechon eh, no? Tapos dun sa hindi vlogger, ganyan. Tapos yung kanyang sarsa pa, alam mo yon, medyo may pagka-deception nga, no? Hindi, siguro, dahil first day niya, okay pa, pero siguro binalansin nila yung serving kasi mukhang malulugi sila. Kasi alam ko mahal yung lechon, di ba? Kahit nga sa food court, pumunta ka niya, mahal yan eh. Oo, mahal yan. Siguro na-realize nila na hindi kakayanin na ganyan. Nag-adjust siguro sila. No, kaya lang, syempre, mararamdaman talaga ng mga parang niloko mo yung mga customer. No? Pagkain mo ganyan yung serving. Sabi nga na nagalit kayo kay Miss Lane, tinanong naman niya, nagtinda, wow, totoo ba ganito? Oh, sinabi nga, totoo ba ganito? Serve ng 40 grams. Ito naman si tindera, oo daw. Ang sisisihin nyo, nagtinda. Expectation. Oh, yung nagtinda naman siguro may kasalanan. Hindi naman yung vlogger. Ewan ko na lang kung, syempre, actually hindi naman sinisisi ang vlogger dito eh. Yung nagtitinda din lang. Pero feeling ko, yan eh, nung unang araw, parang kinakapa muna nila yung sitwasyon. Siguro, feeling nila, malulugi sila pag puro ganon karami. Binawasan ito, feeling ko. Nag-adjust. Anyway, next video, ito no, yung mga audience ko, 'di ba, nung isang araw, na content ko ito si Kiko Pangilinan eh.
Ngayon, ang daming nag-comment sa akin. Ang daming nag-comment sa akin na na parang dinidebunk yung video ni Kiko Pangilinan. Ito may mga nagsasabi sa akin na hindi, si Kiko Pangilinan sanay talaga yan na bukid. Wala doon yung usapin, 'di ba? Wala doon yung usapin natin kasi marami nagko-comment sa akin na parang na-hurt na napagtawanan ko si Kiko Pangilinan. Ang pinag-uusapan kasi dito, yung pagiging trapo. Let's say, sabihin mo may farm talaga si Kiko. May araw-araw ba siyang kumakain sa takip ng kaldero? Hindi naman, di ba? Yun sana maisip niyo, yung pagiging trapo. Hindi naman hindi naman, actually kung araw-araw mo ang ginagawa yan, hindi ka dapat ganito pumorma Ganyan ba lagi pumuporma yan? Halatang hindi niya naman araw-araw ginagawa to kung may farm siya Ang puna dito sa part na to. Papunta po. Gaya na dyan. Tinatanong niya pa nga Ibig sabihin hindi siya sanay. Di ba? Maaring may farm siya, pero hindi siya sanay. 2, 3, go! Di ba? Ang puna dito may cut daw yung video. Anong significance nung cut nung video? Ibig sabihin, marami daw attempt na yan na walang nahuhuli. Kumbaga, ang dinugsong na lang dyan yung time na or baka ibang tao na yung humagis ng lambat. 'Di ba? Now, ano naman ngayon kung gano'n ang ginawa? Panluloko kasi sa tao 'yun. 'Di ba? Parang ginagawa mo lang 'yan para anuhin ka ng tao. Wala tayong wala tayong sinasabi dito para i-invalidate yung pagiging farmer ni Kiko. Kung may-ari man siya ng farm, okay, walang problema doon. Mahal niya man ang magsasaka, walang problema doon. Kasi itong galawan na to, pagiging trapo ito 'Di ba? Men. Wala yung isda Nandun. Tas cut uli. Siya na yung hihila. 'Di ba? Yan yan. Next, ito naman yung napansin nung iba, daming daming napapansin nung. Ito naman daw yung sabaw. Sa bawang sibuyas. Dinampi lang daw yung dinampi lang yung labi daw. Hindi, baka naman mainit kasi yung sabaw. Kahit ako din naman, pinapakiramdaman ko muna hindi naman siguro dahil nandidiri. Siguro mainit lang yung sabaw. 'Di ba? Tapos sa bawang sibuyas. Daming pinapansin ng tao no? 'Di ba? Pero inuulit ko, hindi yung pagiging farmer ni Kiko yung issue. Kasi nakakatrapo kasi ito Lalo na yung scene na na kumakain siya sa takip ng kaldero. Napaka-bullshit nun, Parang ginagago mo naman kami nun Hindi naman masama kumain sa ilalim, pero hindi mo kasi normal na gawain yun Yung ganon. Sana naiintindihan nyo, hindi natin sinasabi na si Kiko ay walang pagmamahal sa magsasaka, walang yung pagiging trapo lang. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na may farm yan ganun ba talaga siya kumain sa takip ng kaldero? Pati yung paghagis niya na lambat i-edit pa. 'Di ba, Parang naman tayo, ginagawa naman tayong tanga nun. Okay lang sana kung, let's say, sabihin mo na may programa ka yung katulad ng ginagawa ni Bam Aquino, medyo okay na yun Yung nakaupo sila, na nagsasalita yung mga, kung sino man yung kasama niya. Ganun na lang sana ginawa ni Kiko dapat. Nakaupo siya doon sa gitna, tapos may mga hinanaing yung mga magsasaka, ano po ba ang nagiging problema, ganun lang. Pero yung gagawa ka pa ng ganyan, sa bagay, style niya yan, inuulit ko naman, hindi ko naman kinukontra yan. 'Di ba? Kung nadala kayo sa ginagawa niya yan, yung ginagawa niya yan, di okay lang, boto nyo, wala namang problema. Walang pipigil sa'yo.
Kaya lang sasabihin ko, nakakatrapo talaga. Actually, kahit nga sabihin kong wag nyo iboto yan, kung gusto nyo naman iboto, iboboto nyo talaga yan. Wag na lang kayo masaktan dahil nasa demokrasya tayo. Next video, mga kababayan ko. Ito, nag-viral ito eh. Kilala nyo ba ito, si Ma'am Pia Cabral? Ito yung wait lang ha, papakita ko sa inyo yung pagkakakilala ko dito. Nakilala ko ito ng pandemic. Di ba? Hanapin muna natin video bago ko ipakilala sa inyo si Ma'am Pia Cabral. Ito si Ma'am Pia Cabral, di umano daw, pinagkakalat ni FLM na naging ex niya. Sino ba? Dito ha? May sinabi siya dito, baka sabihin nyo kasi nag-imbento ako eh. Kasi kinausap niya na live yan, hinahamon siyang bigyan daw ng Puro na magsalita against sa isang tao, tumulong na lang po tayo bilang sa public servant. Ito po yung ating pong pwedeng isa yan si Pia Cabral na dumikit kay FLM tulong nung sa dati. ating mga kababayan. Para naman po sa mga kababayan kong taga-Taytay, mga hindi nating Or not. dati. Pero ngayon, Tama ha? klase na tayo. Konsyala, gusto ko lang malaman ng taga-Taytay Rizal at ng mga sambahayan ng Taytay, no? Actually, marami na ako natapos na tulong dyan dati. Pero ngayon, ibang klase na to kasi ito talagang malakihan na ito eh. Kumbaga, pati ulam at pati pambetsin eh, sasagutin na natin. Gusto ko malaman ng taga-Taytay na ikaw ang dahilan kung bakit ako darating dyan. Hindi dahil naging girlfriend kita noon. Hindi dahil naging mabuti tayong Diba? kaibigan. Hanggang sa ngayon. Diba? Pero yung pagsasabi ni FLM na yun, subtle yun eh. Parang nilunod niya lang si Pia Cabral sa feeling ko hindi totoo yun. Pero yung pinalaganap ng ng mga ni FLM, mga Alipores FLM, ex-girlfriend niya daw. Diyos ko. Dito kay Kulaong. Anyway, punta tayo mismo kay Ma'am Pia Cabral. Ito yung naging issue ni Ma'am Pia Cabral. Kasi nag-viral. Actually, sinave ko yung mga video niya, yung mga link ng videos niya. Kaya lang binura niya na sa sa kanyang channel. Ito yung unang nag-aano sa kanya. Panoorin niyo. Ano ba itong ginagawa ni Ma'am Pia Cabral? So, nag-viral ito, no? Kasi tinatakot niya daw yung mga aso. Sabi gano'n itong feed nyo na lang po sila, Miss Pia Cabral, para mas maraming matuwang dog lover. Sabi niya gano'n. Eh, wala eh. Eh, siguro, feeling niya funny yung ganyan, no? Tapos ito, nagpahayag. Ano ba naman kasi ito ginagawa ni... Saan niya natutunan niya marketing na ganyan? Daming nagalit sa kanya, oh. Making fun of a dog just for laughs. That's a whole new level of questionable behavior. Especially for someone running for office. It's not just about the joke itself, but what it says about their character. A person's treatment of animals can reveal a lot about their empathy and compassion. Some might argue that that's just politics, but others see it as a red flag. Diba? English kasi ito eh. Pero ang ibig sabihin nito nag-post, parang sa karakter niya, ang daming bumati ko sa kanya. Diba? Pia Cabral, paki-explain nga, madam, kung bakit in-stress mo yung strays. Bakit aso ka lang? Oo, sinabi niya nga, aso ka lang. Tumatakbo kang vice mayor pero mukhang nangunguna ka sa kawalan ng pakialam sa animal welfare. Are you rage baiting or this is
who you really are. Di ba? Ito daw si... ito, nagbigay naman siya ng sorry eh. Sabi gano'n ni... Ito, tingnan natin tong... ito yung balita, no? Bilis kumalat, no? Kaka-upload lang yan eh. Minarkahan ko nga yan eh. Pagtingin ko, wala na yung video. So, nakalagay dito, humingi ng paumanhin si re-electionist Taytay Rizal, Vice Mayor Pia Cabral, matapos mag-viral ang video na nagpapakita ng pangtitrip niya sa mga hayop sa kanyang house-to-house campaign. Nais ko pong linawin na wala po akong masamang intensyon at wala akong minaliit or sinakta na hayop. Tinanggal ko na rin po ang post upang hindi na ito makadagdag sa anumang sama ng loob. Ayon kay Cabral, isa rin siyang fur mom at pamilya ang turing niya sa mga alaga. Hindi nakita mo doon sa ginawa mo eh. Ang post ay bahagi lang sana ng masayang pakikipagkulitan ko sa ating mga alaga. Ngunit nauunawaan ko na hindi pala pare-pareho magiging interpretasyon ng lahat sa ad niya. Sinabi rin ng BC Alcalde na wala siyang gustong saktan sa inilagay na caption na aso ka lang. Isa lamang po itong ekspresyon na kahit maraming aso patungo sa ating nasasakupan ay aabutin ko po kayo dahil gusto kong maiparating sa inyo ang aking plataforma at mga programa sa nagagawin. Hindi ako mapipigilan ng anumang tahol dahil mahal ko ang aking kababayan. Paliwanag niya, ibinahagi rin niya ang mga ordinansa at resolution na isinusulong niya para sa kapakanan ng mga hayop. Hindi kasi, ma'am, sometimes, no, yung mga bagong politiko ngayon, parang nagiging trying hard sila na makakuha ng attention ng mga tao. Pero iniisip nyo kasi, dapat iisipin nyo, yung mga bawat kilos nyo kasi pwedeng pwedeng gamitin yan laban sa inyo eh. Kaya dapat maging maingat talaga kayo. 'Di ba? Kasi pagka hindi kayo naging maingat, tandaan nyo, dahil may kaaway kayo diyan, may nakabantay sa inyo lagi diyan na nasisita sa ginagawa nyo. 'Di ba? Katulad nung kay yung si Attorney Sia, no? Yung unang pahayag ni Attorney Sia tungkol doon sa solo parent na joke niya. Yun na tsambahan yon. Nung siya ay nakapagsalita, binantayan na siya. Kaya ikaw ngayon babantayan ka na rin. Lahat ng gagawin mo. Dahil markado ka na eh. 'Di ba? Tapos ganyan, magsusorry ka, babawiin mo yung Actually, okay na yan na nagsorry ka. Kaysa ilaban mo pa yung gusto mong ipahiwatig doon sa video mo. Tsaka napaka-awkward talaga nun, men. Di ba? Kung nagtatry ka na maging funny, siguro sa ibang kung hindi ka tatakbo bilang vice mayor, yung ordinaryong vlogger ka siguro. Pero yung dapat talaga larawan ng politiko nice eh. Anyway, baka naman manalo ka pa rin, no? Ito yung napapansin nyo pag problema na, pag kahit hindi na taga Taytay Rizal, apektado na sa ginawa mo. Diba? Next video. Ito, medyo nagpanting din ang tenga ko dito eh. Yung sa hearing ng mga vlogger, parang pag vlogger daw, hindi ka daw ordinaryong Pilipino. Hindi ko alam kung paano mag-isip ito si Sir eh. Idol ko pa naman ito si Abante. Pero dito sa part na to, sabi niyang ganun. Dali lang walang sounds eh. Ka, ordinaryong Pilipino. Tama, mali. Sabi din niya? Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali. Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Hindi, Chair. hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka eh. No, I'm manggagawa Vlogger ako, Mr. ka. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ako. So, using that logic, no, ang magbabalot ba
ay ordinaryong Pilipino? Ang ano ba, anong tawag dito? Ang nagtutulak ng kariton ordinaryong Pilipino. Kung ordinaryong Pilipino yon, dapat lahat tayo nagtutulak tayo ng kariton. Iba kasi ang ano eh, when you say hindi ka ordinaryong Pilipino, iba kasi kapag ka, may fame ka na eh. Siguro, ginawa niya namang status ang pagiging vlogger. 'Di ba? Pero pagka, let's say, may mga vlogger kasi na hindi naman na ordinaryo, katulad nila Ivana Alawi, nila Kong TV. Pero it doesn't mean na pag vlogger ka, ka na, hindi ka na ordinaryong Pilipino. 'Di ba? May mga vlogger na wala namang power katulad ko. wala namang kapangyarihan para baguhin ang, 'di ba? Ewan ko saan niya napulot yung saan niya napulot yung logic na yun. Andali lang, na may andali lang. platform ho. Andali So, lang. ordinaryong Pilipino ho, Andali Mr. lang. Chair. Profanities, insult. So yun lang naman part na yun, yung hindi daw ordinaryong Pilipino ang vlogger. Anong tingin niyo sa amin, VIP? Sa bagay, doon sa lechon nga, mas marami ang serving. Hindi, pero iba, seriously speaking, ano pagkakaiba namin sa ibang, hindi naman milyones ang kita dito. 'Di ba? Wala naman kaming tauhan na para masabi. Hindi naman katulad nila Kong TV na may mga cameraman, na may mga Basta iba yung when you say hindi ka ordinaryong tao, lahat ng tao sa Pilipinas ay may pake sa'yo. Yon. Hindi mo na, doon mo na mararamdaman na hindi ka na ordinaryong Pilipino noon. Pag mula apare hanggang hulo, may pake na sa'yo. Pero pag yung wala lang, yung normal na ginagawa mo lang, I don't think na medyo mahinang yun galing kay Sir Abante. 'Di ba? Next ito, yung kay Kerwin Espinosa. Ito ano ba? Self-confessed drug lord na ito eh. Tapos may nangyari. Kilala niyo to si Kerwin Espinosa? Kerwin Espinosa, patuloy ang pangangampanya. Itataya niya daw ang buhay para sa kanyang mamamayan. Ano ba? Kumusta po yung nangangampanya niyo? Tuloy po ba or tigil mo na? Sa ngayon, na nangyari na ganito na na binaril ako, wala akong takot na itigil ang pangampanya ko. Tuloy ang pangampanya ko dahil ang ko sa taong bayan dito sa lungsod ng Albuera, itaya ko ang buhay ko para sa kanila. Ba't ano bang itataya mo para sa kanila? Di ba self-confessed drug lord ka? Hindi kayo, sabay, taga Leyte naman eh. Kung gusto nyo magtiwala pa dyan, di ba men? Ano ba? Mga kababayan na, dinramahan kayo na ayoko namang questionin kung totoo na nabaril siya o hindi. Ayoko namang questionin yun. Malay mo, totoo naman na nabaril siya. Pero men, katulad nito, di ba sa balikat ito binaril, tapos papakita ka na nahihirapan huminga na ganyan. Na, ano ba? Tapos maawa yung mga tao dyan. Dahil ano bang ginawa niyan sa Leyte? Nagtago nga yan nung time na, na yung tatay niya, di ba, nakulong yung tatay niyan. Open secret na yung pagiging drug lord ng pamilya niyan. Self-confess na yan na drug lord man eh. Pero, hindi, bahala kayo, Hindi ko naman lugar ang, Albuera Leyte. Hindi, bahala kayo. Anyway, so mga kababayan ko, yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong linggo. Mamayang gabi ha,
ano tayo, dun sa Bacas River. Kung gusto nyo lang naman. Kung ayaw nyo, di okay lang. Yun lang po, maraming salamat po. Magandang gabi. Bye-bye.